Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa susunod nating aralin sa linggong ito? Kung handa na ay simulan na natin. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang pariralang pang-abay at pandiwa at pariralang pang-abay at pang-uri. Again, pag-aaralan natin ang pariralang pang-abay na naglalarawan ng pandiwa at pariralang pang-abay na naglalarawan. Ngunit ano nga ba ang pariralang pang-abay? May kaalaman ba kayo sa salitang ito? Okay. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung pang-abay. Ito ay nagsasaad or ito yung salitang naglalarawan sa pang-uri, pandiwa o kapwa pang-abay. Okay? Pinag-aralan din natin yung tatlong uri ng pang-abay, gaya ng pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamanahon. Pang-abay na pamaraan, ito ay nagsasabi kung paano ginawa o ginawa yung salitang inilalarawan. Pang-abay na panlunan, sinasabi kung saan ginawa yung salitang inilalarawan. At pang-abay na pamanahon, kung kailan ginawa yung salitang inilalarawan. Ngayon, ano nga ba ang pariralang pang-abay? Okay? Ito ay ang pang-abay na binubuo ng dalawa o higit pang mga salita. Okay? Again, ito ay yung pang-abay na binubuo ng dalawa o higit pang mga salita. Nung mga nakaraan ay alam kong nakakita na kayo ng mga ganitong pang-abay. Halimbawa, noon pang isang taon. Ang pang-abay na ito ay tinatawag na pariralang pang-abay dahil binubuo ito ng dalawa o higit pang salita. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa pariralang pang-abay at pandiwa at pariralang pang-abay at pang-uri. Magsimula tayo sa pariralang pang-abay at pandiwa. Ang pariralang pang-abay at pandiwa ay ang ibig sabihin nito ay yung pang-abay, ang nilalarawan niya ay yung pandiwa. Okay? Halimbawa sa pangungusap, noon pang isang taon, sinimulan ang proyekto. Noon pang isang taon, sinimulan ang proyekto. Alin nga ba ang pariralang pang-abay rito? Okay, yung noon pang isang taon. Ano naman kaya ang salitang inilalarawan nito? Sinimulan. Okay, noon pang isang taon, sinimulan ang proyekto. Okay, yung pang-abay na noon pang isang taon, ang nilalarawan niya ay yung sinimulan. Yung sinimulan ay isang pandiwa. Okay, kapag ang pariralang pang-abay, ang nilalarawan niya ay pandiwa or salitang kilos, ito ay tinatawag na pariralang pang-abay at pandiwa. Okay? Kapag nilalarawan niya yung salitang kilos o pandiwa. Dumako tayo sa pariralang pang-abay at pang-uri. Ito naman, ang nilalarawan ng pang-abay ay yung pang-uri or yung adjective. Okay? Halimbawa, matagal na panahong naging mapaminsala ang water lily. Matagal na panahon naging mapaminsala ang water lily. Matagal na panahon naging mapaminsala ang water lily. So, ang pariralang pang-abay dito ay matagal na panahon. At ang salitang inilalarawan nito ay yung matagal na panahon na mapaminsala. Okay? Yung mapaminsala or destructive or ito yung nakakasira. Okay? Yun ay isang pang-uri. Yung pariralang pang-abay na matagal na panahon, ang nilalarawan niya ay isang pang-uri. Naintindihan ang pinagkaiba nila? Okay. I hope naintindihan ninyo na kung anong pinagkaiba nila. Yung isa ang nilalarawan ay pandiwa, yung isa ang nilalarawan ay pang-uri. Ngayon, dumako tayo sa inyong pagsasanay. Maaari ninyong kuhanin ang inyong libro at buksan ito sa pahina 208. Okay? Para sa inyong pagsasanay, sasagutan natin ang 1 and 2 sa inyong libro.
And yung 3 to 10, yun yung magiging takdang aralin ninyo. Again, yung 1 and 2, yun yung magiging pagsasanay dahil sasabihin ko ang kasagutan dito. At yung 3 to 10, yun yung magiging takdang aralin ninyo. Okay? Ang gagawin lamang dito ay salungguyitan ng ginamit na parilalang pang-abay sa pangungusap. Subukan natin sa unang bilang. Walang pakinabang ang mga water lily sa makikita sa mga ilog. Walang pakinabang ang mga water lily sa walang pakinabang ang mga water lily na makikita sa mga ilog. Ang parilalang pang-abay dito ay sa mga ilog. Okay? Underline sa mga ilog. Okay, ano nga ba ang tinutukoy nito? Okay. Ang inilalarawan nito ay pandiwa, yung makikita. Okay? So, yun ay ilalagay ninyo dun sa chart sa gawain B. Okay? Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ang mga water hyacinth ay tumutubo sa mga tubigan. Ang mga water hyacinth ay tumutubo sa mga tubigan. Okay? Ano ang pang-abay na 205? Again, estratehiya sa pag-aaral sa pahina 205. Nais ko lamang itala ninyo sa loob ng basket yung mga hinihinging impormasyon. Halimbawa, mga produkto mula sa pinatuyong water lily. Ilalagay nyo sa bawat basket yung mga produkto na mula sa pinatuyong water lily. At para naman sa ikalawang bilang, mga lalawigang tinuruan ng teknolohiya sa paghabi ng mga produkto mula sa pinatuyong water lily. So, ilalagay ninyo dun yung mga lalawigan na nabanggit sa kwento. Okay? Punan lamang ng angkop na impormasyon yung mga basket. Uulitin ko. Gramatika A and B, 3 to 10, page 208 to 209. At estratehiya sa pag-aaral, pahina 200.